Hallelujah, praise God. Isang malamig po at makadiyos na umaga sa ating lahat. Sa umagang ito ay patuloy naman po tayo mag-aral ng salita ng Diyos sapagkat ito po ang kinahiligan natin, no? That we have a devotion. Ito po ay tinatawag natin na Dawn Watch, no? Tuwing alas 4, minsan 4:30 at saka alas 5, no? Basta madaling araw siya, no? Napakasarap kasi mag-aral ng salita ng Diyos, magpuri sa Diyos na madaling araw, no? Kakausapin natin kasi sinabi niya, "Seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all things shall be added unto you." Unahin po natin palagi ang kapangyarihan ng Diyos, no? Ang kanyang kabanalan, at ang lahat ng ito ay idaragdag lamang niya. So ngayong umaga, ang pag-aralan po natin ay ang The Gospel of Luke, chapter 10, verses 1 to 3. Actually, narinig na po natin ito. Isa nga sa mga preaching, no, last Sunday. Bagaman, the Holy Spirit speak to me, no, na pag-aralan ito. Kaya lang minsan hindi naman natin sinasabi na mali ang turo. Maganda at least may nakukuha tayo. Kaya lang ang nakadismaya minsan sa mga preaching ngayon ay hindi na po, wala na po tayong nakikita na Biblia kung saan ay binabasa po ang salita ng Diyos. No, may mga sambahan po tayo na pinuntahan, hindi sa sambahan natin na kung saan tayo regularly nagsamba, no, sapagkat nasa bakasyon tayo at na-witness talaga natin, no, na dahil nasa modern world na tayo, nasa high-tech, nasa technology na, kahit ang member ng mga church, ng isang church na kung saan church tayo, nakita po natin na wala talaga tayong nakikita nagbuklat ng Biblia. No, nakatuon na sila doon sa television o doon sa PowerPoint presentation. Kumbaga, luto na ang preaching, parang nag-seminar ka na lang, parang Sunday school siya. Parang nag-lecture ka sa mga bata. So, hindi natin sinasabi na mali yan, but para sa akin, kahit sa kapanahunan natin ay moderno na, dapat pagdating, no, sa salita ng Diyos, pagdating sa kung tayo ay nag-share ng the Word of God, ay dito po ang basihan natin sa Biblia, sapagkat ang Biblia po, no, ito po ay tinatawag na Holy Bible. Nakasulat, bagamat baliktad siya kasi naka-video siya, ka-selfie video, kaya baliktad siya. Holy Bible, no? Ano bang ibig sabihin ng Holy Bible? Pag pupunta po kasi tayo sa mga gadget, hindi na po siya holy, sapagkat may mga advertisement po doon, halo-halo na, may mga malalaswa, may mga bad words ka makita. But ito holy po. Pag Biblia po kasi ang bubuksan natin at gagamitin natin, no? Ang Holy Spirit po ay talagang mag-guide sa atin, no? Hindi po limitado ang pag-guides po ng Holy Spirit sa atin, no? Ang pag-share natin ng salita ng Diyos, sapagkat po ay nakabase po tayo sa Biblia, no? Hindi gaya ng isang PowerPoint. Kaya nga sinasabi ko, hindi tayo against dyan, kaya lang parang fix na. Pag ginagawa mo kasi sa PowerPoint, parang nilimitahan mo na hanggang doon ka na lang sa pag-share ng the Word of God kasi nakafix na siya.
siguro pwede siya gamitin ang technology sa tuwing may ipapakita tayo para makita ng audience na ito nakasulat sa ganitong verse, na ganitong chapter, anong book, pwede yan. Or sa panahon na praise and worship, yung mga awitin sa sambahan, pwede siya para masundan nila ang lyrics. Pero pagdating sa salita ng Diyos, Biblia po pa rin, no? Kaya nga sabi niya, Jesus is the same yesterday, today, and forever. So meaning to say, kahit magbago man siya, ilang taon man siya, ay wala pong magbabago. Dapat ang pinaka-basis po natin, reference po natin, ay ang Biblia po. Sapagkat dito po nanggagaling ang salita ng Diyos. Kasi sinabi niya, in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. So, from Genesis to Revelation po, was God po. Isinulat po ito, no? At ito po ay galing sa Diyos. No, hindi po yung sa PowerPoint presentation ka, parang nakatuon ka na lang sa AI, no? Fix na, siya na ang bahala. No, hindi mo mas maganda pa rin yung niloto mo, dinasal mo sa Panginoon, at humingi ka ng guidance or wisdom from the Holy Spirit, at sa ganun po ay ituro sa iyo kung ano ang salita ng Diyos na ibibigay mo o i-message mo, ay hindi po yung nakaprogram na siya. No, kasi sabi nga, ang salita ng Diyos ay bago, no? Maya-maya pareho ng verse na ibinigay ng anong book yan, but iba naman ang revelation na ibigay ng Holy Spirit. So ngayon mga kapatid, the Gospel of Luke chapter 10 verses 1 to 3, basahin ko po. After this, the Lord appointed 72 others and sent them 2 by 2 ahead of him to every town and place where he was about to go. He told them, the harvest is plentiful, but the workers are few. As the Lord of the harvest, therefore, to send out workers into harvest field. Go, I am sending you out like lambs among wolves. Hallelujah, praise God. So, itong the Gospel of Luke, chapter 10 po, or the Gospel of Luke, no? It is written by, was written by Luke, no? Si Luke po ay Gentile, meaning to say, hindi po siya Jew, no? Non-Jewish po. Then, he is a physician, doctor po siya. Close po siya na kaibigan, no? Nakasama ni isa sa mga close na kasama ni Apostle Paul. At pinaniniwalaan po ng mga scholar na si Luke lang po daw ang author na hindi Diyos po, hindi Jew, no? Isang Gentile na author po sa New Testament, kung saan po ay sinulat niya po ang The Gospel of Luke and the Book of Acts, kung saan po ay doon po ang istorya ng buhay po ni Luke, no? Gaya nga sinabi natin, doktor po siya, physician po siya. It was recorded po sa Book of Colossians chapter 4 verse 14. Nabanggit po talaga doon ang profession niya as a physician, no? As a doctor. So ano ba ang ibig sabihin, bakit naisulat nito ni Juan, no? Ni Luke? Kung mapapansin po natin, no? He had a keen eye for detail and his writing style, no? Kung makikita natin, napaka-logical po, orderly, and compassionate approach
Kung makikita po natin, Luke, sa history din po ni Luke, no? Hindi po siya original na 12 disciples po. Kung saan lang po ay sa history niya ay nag-join siya kay Paul sa kanyang missionary journeys. Lalong-lalo na po sa early church, no? Sa early Christian church, doon po ang history ni Luke. Kung saan po ang napaka-unique po na perspective niya as a Gentile believer, kung saan po talagang binigay niya, ibinuhos niya ang kanyang puso sa mga tao. Kaya naman po, both Jews and Gentiles, no? Nakuha niya. Talagang, hindi man natin sinabi na nakuha ang loob, parang pangit na term. Talagang, todo suporta siya. Talagang, ibinigay niya ang buhay niya, no? Hindi siya nagbigay ng yung anong agwat, anong tribo man siya, mapa-Diyos man siya, mapa-Gentile siya. Kasi ang sa kanya, may spread ang gospel po, may spread po ang salita ng Diyos. Kaya naman po ang mga tao ay talagang napamahal po kay Dr. Luke. So, ano nga ba ang purpose ng kanyang mensahe? Ito po ay naisulat ni Dr. Luke o ni Luke para po i-provide ang accurate at saka orderly account of the life, no? Para ma-provide po niyang accurate, orderly account ng buhay po, ministry, kamatayan, at saka yung resurrection po ni Jesus Christ. No, yun po ang pinaka-purpose niya. Kung saan po ay makikita natin sa Luke chapter 1 verses 1 to 4. Kung saan po ay inumpisahan niya ang gospel niya, no? Sinabi niya, He wants to give certainly to those who believe. No? Kung saan po in-emphasize po ni Luke that Jesus' compassion, His care for the marginalized, no? Gaya ng mga kababaihan po, lalong-lalo na po yung balo na, no? Widows, no? Sa mga mahihirap po, Samaritans, at higit sa lahat po ay ang mga makasalanan po sa mata ng tao at sa mata ng Diyos. Kaya naman po ang kanyang panawagan sa mga mananampalataya, sa bawat Christian o kaya born-again believer, na kailangan po mag-join po, makipag-participate in God's mission. Kung matatandaan po natin, no, sa binasa ko kanina, sa Luke chapter 10, verses 1 to 3, kung saan po ay makikita natin, no, naririnig natin kanina, that Jesus appointing 72 others to go ahead of Him. Sa lahat po ng mga lugar, no, mga town, na record doon, towns po, mga bayan, at sa mga lugar, no, kailang places He was about to go, yung nabanggit doon. Mapasityo man yan, no, walang specific, basta lugar siya. Lugar na may mga tao, meaning to say community, mapasityo man yan, mapabarangay man yan, mapasyudad man yan. So, ano ba ang pinaka-highlight sa mensahe? No, tatlo lang mga kapatid. Ang ibig ipaalam sa atin sa mensahe ng the Luke chapter 10, lalong-lalo na itong verses 1 to 3. Number 1 po, the urgency and importance of the mission. No? Kung gaano po ka-importante ang isang mission, no? Ang pangailangan at importansya po ng isang mission. Pangalawa po, ang pangangailangan po ng maraming laborers, no, para sa harvest. So meaning to say, dapat po bilang isang Christian, hindi lang tayo kontento
sa go in and go out sa sambahan po natin. Dapat po kasama po tayo mag-harvest mga kapatid. Kung sa school ka man, estudyante ka na born again believer, see to it, no? Declare it in the name of Jesus. Dapat magtrabaho ka rin para makaharvest ka. Teacher ka man, sa munisipyo ka man, sundalo ka man, police, whatsoever, kung anong profession meron ka, farmer ka, see to it na may ma-harvest ka po. Yan po ay resulta kung may tao po na nadala mo dyan sa Panginoon. Hindi na kailangan ng 2, 10, kahit isa lang po. No? Basihan po ng ating pagka-born again believer na talaga pong nagtrabaho tayo. No? Kumbaga nakipag-participate tayo gaya po ng ginawa ni Jesus Christ nung nandito pa siya sa mundo. Last po, pangatlo, the spiritual preparation and dependence on God as they go out. So meaning to say, kailangan ang espiritu po natin, no, as a Christian, ang spirit po natin, kailangan po prepared po tayo. Kaya nga na-record ni Paul, I think in 2 Timothy chapter 4, verse 2 ba yan? Preach the word in season and out of season. Meaning to say, on the spot, kung andyan na ang situation yan, kailangan preparado ka. I remember when I was invited sa burial po, no, sa wake po ng wife po na namatay ng kasamahan ko sa trabaho. Sabi niya, walang magbigay ng service, pwede ba ikaw ang Sabi ko, I'm not a pastor, but bilang isang born again believer, no, it is our duty na i-share po ang salita ng Diyos. So, nag-amen talaga ako. Meaning to say, in-approve ko. No, kasi malayo yung pastor namin. On the spot siya eh. Sabi ko, so, since patay ang puntahan natin, no, mag-share tayo ng Word of God, so, dapat i-akma natin ang mensahe natin is about life, no? Ano ang buhay ng tao, anong mangyayari sa tao pag namatay ang tao. So, i-akma natin ang mensahe. Yan po mga kapatid ay mensahe po, no, na sinabi sa Timothy ni Paul nung binanggit mensahe po ni Paul kay Timothy na preach the word in season and out of season. So, dapat preparado tayo palagi. Kahit nasa bus ka, nagbiyahe ka, so dapat may pagpapasok ka sa situation na pinag-uusapan nyo, pwede mo i-share doon si Jesus. So, ganun po yun. So, the last part po, dependence on God as they go out. So, dapat always po tayo nakadepende. No, not our own resources dahil mapera ka, no? Kasi ang dapat maging sensitive tayo sa Holy Spirit. Kung titingnan po natin, no, may nabasa ako sa the book of Acts nung sila ni Paul. Nung naglayag sila sa isang lugar, binanggit doon na the Spirit, no, the Holy Spirit did not allow them to go there in that place. Then nung nag-U-turn sila para pabalik sa isang lugar, no, para pupunta doon, binanggit naman na ang Holy Spirit ni Jesus Christ hindi nag-allow sa kanila na dadaan doon para makapunta sa lugar. So, Paul, nag-stop sila sa isang lugar. Nagdasal talaga si Paul hanggang sa makita niya ang vision, no? Pina-reveal ng Holy Spirit na dito pala sa lugar na ito, malapit lang ang puntahan mo. Bakit pumunta ka pa sa napakalayo na meron na dito sa kapitbahay mo? So mga kapatid, ang pag-share natin o kung saan ka man, mission ba yan o pag-evangelize natin, kailangan sensitive po tayo, no, sa guidance po, sa revelation po ng Holy Spirit.
So hindi po pwede na dahil emotional po tayo, dahil may sasakyan ka, kayang-kaya mo gawin in your own kuan, but the Holy Spirit not allowing us. So hindi po pwede mga kapatid. Dapat always po tayo nakadepende po sa Diyos. In summary, nung ni-reflect po natin itong verse na to, hindi lang natin binasa, hindi lang natin basahin ang instruction na ibinigay, no, na isulat 2,000 years ago, no? Binabasa po natin ito na ito po ay applicable, no, sa atin ngayon, no? We are reading a living call, no, kung saan isinulat po ng isang compassionate physician, no? Doktor siya, ngunit naging evangelist siya. Ito po ay nagpaalala sa atin, no, that plentiful talaga ang harvest, but the laborers are few. Kailangan po buksan natin ang ating mga puso, no, na marinig po ang panawagan nito, no, ang panawagan na ito na dapat tayo born again believer, born again Christian, kasali po tayo, no? Hindi lang tayo kasalo, hindi lang tayo kasalo dahil may nag-i-enjoy ka dyan, but kasali po tayo, no? May pagtitiis po, no, sa labor para magkaroon po tayo ng harvest. Bountiful, plentiful harvest po. Maraming salamat, naway sa lahat ng mga kapatid natin na born again believer ay may nakuha po tayong kunting aral, no, dito sa the Luke chapter 10 verses 1 to 3. God bless po at mabuhay po at pagpalain po ang Diyos na buhay.